So hot. Bukas yan. Hanapin ko lang yung blatter nito. Attendance na ito. 1,000 kaya to? Ang dami. 1,000 kaya to? May attendance sila. Attendance. Dito nga kayo mga anak pumunta. Position po. Sa WCPD po. WCCD. Section. Pakinggan nyo ang mabuti. Siya si Ma'am Maylene Ayos. Siya ay sa WCPD section. O, pakinggan natin at bigyan naman sa galong palakpakan si Ma'am Eko. General Assembly ko. Alas 9 ng umaga. Yung gusto pwede. Alas 9 po ng umaga sa Sabado. General Assembly po. Dito lang din po sa Quezon. Pag di kayo naman, may bubuo ako. Para may
Pero yung mga yung mga justices, ay mga mother leader. Tama natin mag-ano yung mga five lang na eh. Tagal ba yung So, ayan po. Simulan na natin habang nagpipirmahan sila. So, yung mga dati nang nakarinig sa mga sasabihin ko, pagka sawang-sawa na kayo, pwede kong umidlip konti. Kasi parang uulitin lang po natin. May mga bago lang tayo, o kaya dahil kasi last month, lagi akong nandito. So, parang walang bago naman ngayon. Walang bagong labas. Mga rate. Oo. May mga rate ng lahat, may mga talon po bang bago na hindi ko pa po na kasama sa lecture noon? Tulad nung sa pagre-responde sa mag-asawa, no, pag nag-aaway yung mag-asawa, at nakita ninyo, may itak, pwede naman po kayo, no? Pero kung wala naman, nagsisigawan sa loob, pwedeng silipin, kaya lang kasi yun na yung sabi, baka pag pinasok natin, yun pala, nag-iingay dahil naglalabing-labing pala. Ano, siguraduhin po natin ha. Kasi minsan yung report, nagkakalabugan doon. Nag-aaway, yun pala hindi nag-aaway, nasasarapan, kaya ganun-ganun, di ba? Ha? Ang gano'n namin, binugbog. Binugbog na ang asawa? Binugbog ng babae yung lalaki. Yung lalaki naman ang binugbog. Yun nga po eh. Baka sa susunod, may mga batas na din para sa mga lalaki kasi hindi po talaga naiiwasan na ang lalaki nabubugbog. Mas maganda ba? Wala tayong mic o mas maganda may mic? Actually, parang siya bumalik yung mic. Parang may sumusunod sa akin. Ayan. May ko po, no? Ayan. Medyo okay na po yan. Ayan. Ayan na lang. So, yun po. Kasi nga, sabi ko nga, mahirap pong mag-responde kapag mag-asawa ang magkaaway. Kaya nga sabi ko, huwag niyo nang bubugin. Kasi dati, pagka talagang maano yung lalaki, natatapis po eh. Huwag na lang po. Okay na yung hawakan ninyo siya, tapos okay na yun. Kasi minsan, pagka nagkaayos sila, kayo pa ang kalaban. Kayo pang kahingan ng 10,000, 20,000. Mahirap na po yun, ano? So yun yun. Tapos yung sa ano natin, yung mga CICL po natin, ito kasi yung pagkakaiba pala sa 7610, ano? Kasi minsan nalilito sila. Kapag ang nanakit sa bata, ang tatay, pasok po siya sa RA 9262. Diretso na po sa amin yon. Pero ang nanakit sa bata, si lolo, si kuya, kapitbahay, o sino man lang dyan na naglalakad, sa 2610 po siya papasok kung saan kailangan mapamedical yung bata. Kung slight physical injuries lang po ang nakuha ng bata sa pagkakasampal, sipa, matik po yun sa barangay. Magsi-CFA po yun. Kailangan within 45 days, mabigyan po ng CFA kung hindi magkakasundo. Ano po? Kasi may iba, bakit ganun? Bata yung anak ko, kailangan pang harapin sa barangay. Yun pa ang gusto ng court. Pag slight physical injuries, sa barangay, dahil po bata. Ang haharap po nun, si Wausi at saka si Kapitan. Yun po yun. Tapos kailangan may magulang yung mga involved. Hindi pwede na mag-isa ni CICL na nandito. Kailangan nandun yung magulang. Magulang po talaga ang unang-unang hahanapin. Nanay kung wala, tatay. Kung wala, walang-wala talaga na ulila, kapatid. Kung walang kapatid, lola. Kung walang
may nanay naman, may tatay naman, ang tumatayo si lolo. Hindi po pwede yun. Kasi tulad nung sa medical, pagka meron tayong sexually abused na bata, ang kailangan kasamang unang-una, nanay. Kung wala si nanay, tatay. Kung wala yung mga yon, kapatid na hindi minor. Ano po? Hindi pwede po na tiyahin niya na asawa pa ng kapatid ng tatay niya. Ano bang tawag mo? Pag ganun? Tiyahin. Na hilaw ba? Ano yun? Kasi halimbawa ako, ang tito ko may asawa. Yung asawa niya ang gumagabay sa akin. Hindi talagang mismong kadugo. Parang naging ano lang dahil asawa ng kapatid ng tatay ko. Yun po yun. Walang blood relation po talaga. Pero pag nawala pong choice kasi meron po akong kasong ganun, nahirapan, kumuha ng medical legal. Pagka ganun po, kailangan po ng authorization. Paano kumuha ng authorization? Ang pinakasuhan yung tatay. Kasi yung tatay, kinain yung anak niya. So ang tatayo, nahihiya naman yung kapatid ng tatay kasi puro malalaki po, walang talagang mga tiyahin, puro lalaki sila, yung tatay nila. So ang tumayo sa kanya is yung tiyahin, na pinayagan naman dahil nagbigay yung DSWD ng parang letter na in-state nila doon na wala po talagang tatayo, puro kalalakihan na po yung natitirang kamag-anak ng bata, ang willing itong asawa ng tiyuhin niya. So pinayagan naman. Pero, yun nga, sa ibang mga pagkakataon, yun po ang kailangan. Kailangan po talaga is yung mismong may blood relation po. Talagang may kadugo po talaga niya. Yun po ang kailangan natin. So, sa CICL naman, yun nga, yung mga nagnanakaw. Sabihin naman po ninyo, nakakasuhan yung mga anak nila ha, kung nakailang beses na. 15 years old in one day, pataas, nakakasuhan yun. Yung mga 14 for diversion. Kaya lang ito ha, sa diversion, nakatatlong diversion na siya sa DSWD. Pagtuntong na ng 15 years old in one day, gumawa ulit siya, matik na po yun. Wala nang ano-ano po yun, diretso na po sila sa panglaw. Yun ang ginagawa. Ginagawa na po ng report. Kasi minsan, ang excuse ng mga magulang, hindi naman nakakasuhan yung anak ko. Bigay, nagpipag-away pa sa inyo. Minor yung anak ko, kakasuhan nyo. Nakakasuhan naman talaga eh. Yun ang hindi mo naiintindihan ng mga nanay. Na akala nila, pagka minor yung anak nila, baliwala lang. May dumating na sabina, wala lang, di sinasagot. Pero kailangan po, pag may sabina, lalo galing sa court, kahit sa inyo po, may mangyaring ganun, sagutin niyo po. Kahit sabihin ninyo, baka kapangalan ko lang, i-verify po ninyo. Kasi hindi niyo po alam, nagtatrabaho kayo sa barangay, baka may galit sa inyo, sinabi niya, pinaswa ko ng RA 9262. Hindi dumaan sa akin, pero nag-direct filing. Pagka may sabina po, lagi-lagi, check po ninyo, ha? Pagka alam din ninyo na kinasuhan kayo ng mga asawa ninyo, abay tanongin ninyo kung nag-assistance na, baka magtaka kayo, may warrant of arrest na kayo. No? Ganun din po sa bata, meron po. Pero hindi warrant of arrest ang sa bata. Order to take custody, yun po ang kanilang warrant naman. Sa kanila, pag nakuha sila, hindi po sa kulungan ng matatanda, sa tanglaw, pero parang kulungan din po yun kasi wala po silang laya. Pag nasa tamang edad na sila pero hindi pa nila na-serve, halimbawa rape ang kaso, dadalhin po sila sa kulungan ng matatanda na. Ita-transfer na po yun. May mga ganong instances po. Halimbawa, ang rape po, wala pong ano yun. Wala pong bail. Yung po ang tatandaan natin ha, rape, walang bail. Walang samaan ng loob. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ang rape walang bail. Pag kayo nang gahasa, lumayas kayo, ha? Lumayas kayo ng isang linggo, tsaka kayo bumalik. No? Kasi baka mamaya may nakainuman kayo dyan, pumayag kasi laseng. Tapos nahalata ninyo, kinabukasan, umiiyak, mga ganun-ganun. Kaya lumayas muna kayo. Kasi baka mamaya pag uwi niyan, puntahan kayo sa bahay. Pero huwag naman kasi gano'n, ano? Kasi kung kanino kayo na yung pag-inuman dyan, akala nyo gustong-gusto, yun pala, kalasingan lang yun. No? Mahirap pong makasuhan ng kasong rape. No? Tsaka ngayon po yung pagsasampa ng kaso, kailangan na po kompleto. Pag regular filing yan, kailangan kompleto ang ebidensya ninyo. May mga kaso kami sexual abuse, kaya lang, pinapsychological evaluation po siya.
Bakit? Kasi ang nakita, sexual abuse, ang nakita, healed lacerations. Ibig sabihin, pag healed, matagal na. Eh, ang claim ng bata, kahapon lang nangyari o kaya 3 days ago. Dapat, shallow, fresh laceration. Mga ganun sana dapat ang mga nandun. Pero, healed ang nakalagay. Ibig sabihin, matagal na po yung kanyang mga lacerations, mga sexual intercourse niya, matagal na po yun. So, ang nangyayari po, pinadagdagan po ni physical po yung ebidensya niya. Kaya may psychological evaluation. Ang psychological evaluation, hindi lang ganun-ganun po yun. Yun yung pinaka-isa sa matibay na ebidensya ng isang babae. Kung magsasampa siya ng RA 9262, psychological abuse, sexual abuse. Bakit po? Sa isip po yun nakikita. Kung may trauma ang tao, halimbawa sasabihin may postpartum, mga ganun-ganun, pero ang postpartum sinasabi nila sa buntis. Totoo po yun. Kaya pag napakapapanganak po ng mga asawa ninyo, abay huwag niyong away-awayin, magpa-positive po yun sa psychological evaluation. No? Totoo po ang sinasabi nilang postpartum. Sasabihin doon, meron siyang trauma. Pagka may trauma doon, matik na po yun. Wala na po kayong kalusot-lusot sa korte. Makakatakas kayo sa sexual abuse, pero sa psychological abuse, sigurado ako, doon kayo malilintikan. Ako. Kasi yung iba kasi, pagka psychiatrist, sinasabi natin, ang sasabihin nila, bakit? Baliw ba ako? Hindi po. Sa mental health po yun, para sa mental health natin. Simula nung pandemic, napansin po nila yung mga bata iba na kaysa sa bata noon. Unting pagalitan mo lang, magsusuicide na. Unting pag-ano na lang, sinita mo lang, lalayas na ng bahay. Di po ba? Parang mahina sila na pagka may problemang dumarating, ang solusyon nila laging suicide. So ngayon, yung ang inaano nila sa mga bata, pag may nag-a-attempt na mga kamag-anak ninyo, pamangkin, anak man, kailangan po dalhin po ninyo for psychological evaluation. May libre po tayo ha. Pwede kayo pumunta sa akin, i-refer ko kayo sa DSWD or direct na lang po kayo sa DSWD. Kaya lang minsan hindi po siya ni-entertain ni DSWD sa dami po nang nire-refer namin. So mas maganda pumunta na lang po kayo sa akin para may referral po kayo. Pwedeng direct po na referral yun ng Mandaluyong kung ayaw po ninyo dito sa Johnny Hospital. Yun po yun. Meron pa dito? Meron po ba dito? May kailangan ng psychological. Yun, pwede naman po yun. Tsaka yung pagsasampa ng kaso, huwag niyo pong sasabihin na mayaman ka ba para magsampa ka ng kaso. May isa po kasi akong victim, sasabihin sa kanila ng kapitbahay nila, hindi ka mayaman para magsampa ka ng kaso. Kawawa naman yung tao. Alam naman natin na wala pong babayaran sa pagsasampa ng kaso. Libre po yun, wala silang babayaran sa akin. Magkagastos lang sila sa pamasahe, papuntang Malolos. Pero kung mabait si Kapitan, pwedeng hiramin yung patrol, papuntang Malolos, pakainin lang yung driver. Ganun na lang. Pagka may psychological naman, yun nga, nakikisuyo naman tayo sa barangay. Kung saan kayong barangay, hatid, sundo. Yun po yun. So sabihan ninyo, kung may mga nangangailangan ng ganun, pwede naman po para referral. At saka yun nga, buti nga ang Bukawi, tumutulong lahat ng barangay. Walang yung victim natin, talagang nabibigyan natin sila ng alalay kahit papano. Eh sa ibang munisipyo, hindi po. Kanya-kanya po. Kaya kung makikita nyo, sa GBL, di ba, minsan may nakikisuyo na pwedeng pasabay, taga San Rafael, Plaridel, para lang makapunta dito, lumapit-lapit. Kasi wala po silang hatid. Kanya-kanya po silang punta. No? Kaya sabihin nyo, pagka may mga kamag-anak kayo, pagka nakiusap kami sa barangay, huwag namang iiwan yung driver, ha? May gano'n kami kaso, iniwan yung driver, nakatanga lang yung driver hanggang alas 5, hindi tumatawag sa akin sa set. Sabi niya, asan po ma'am yung pinasabay ninyo? Diyos ko, nakauwi na ng may kawayan. Hindi sinabi ko sa driver, eh kung hindi pa tumawag yung driver, di hanggang ating gabi, nandun siya sa may GBL. Tapos na pala ng tanghali, hindi man lang sinabihan yung driver, di ba? So, medyo nakakaano. Minsan nakakaano mag-refer, kaya lang kailangan po natin gawin. Lalo na kung taga dito. E buti hindi taga dito yun, makakatikim talaga sa akin. Kasi taga may kawayan. Kaya lang nangyari kasi, barangay Batsyang. Eh, ayaw naman malaman doon, nakisuyo ako ba, Binyang first. Eh,
iniwan yung driver. Diyos ko, sabi ko, kawawa naman si tatay. Di ba? Kayo naman ang iniwanan. Buti binalikan kayo. So, ganun po yung mga nangyayari. So, ano pong mga tanong po ninyo, lalo po sa ating mga tanod, pagka nagre-responde? Baka may mga hindi po kayo maintindihan. Tulad ng mga away ng babae sa babae, hindi po sa bawsi yun, sa regular blatter po natin yun. Ano po? Away ng mag-lola at saka yung apo sa bawsi po yun. Magbabawsi yun kasi RA 76 papasok po yun. Pero hiniringan pa din po yun. Pagka ang victim natin is minor, tulad nung yung pananakit, sexual abuse, psychological, bawsi po yun ha. Basta minor po yung victim. No? Pero kung hindi minor yung victim at parehong babae, regular blatter po yun. Away na magkakapit-bahay na babae, nagchismisan, nagsabunutan dahil sa kabit-kabit. Sa blue muna yun ha. Siguraduhin ninyo kung talagang kabit-kabit. Kasi hindi naman sila magka-relasyon po eh. Lahat ng napupunta sa bawsi, dapat may relasyon po ha. Blood relation or magka-relasyon, mag-jowa, gano'n. Nagigets po natin yan. Kasi minsan po, hindi nila naiintindihan eh. Away ng magkapit-bahay na babae, doon sa bawsi. Away ng kung ano-ano lang dyan, basta may babae, bawsi agad. Hindi po. Tapos, pagka lalaki, kayo ang niloko ng babae, nanlalaki si babae, hindi po sa bawsi yun. Sa regular blatter po yun. Wala po kaming pakialam kahit lukuhin kayo. Hindi, joke lang po. Opo, pagka niloko po kayo ng babae, ng mga asawa niyo, jowa niyo, hindi po sa amin yun. No? Pag nangangabit si asawa, legal wife po ha, pag nangangabit si asawa sa regular blatter po. Ang haharap po sa inyo sa estasyon, si Chief Cabo, si Chief Ramos, si Chief Kim, sila po ang aasikaso sa inyo. Pero pag yung mga babae ang niloko niyo, sa akin kayo pumunta ha, ilalaban natin yan. No? Pero yung pagsasampa ng kaso, uulitin ko ulit sa pangangabit. Kailangan po ang lalaki itinira niya sa bahay ninyo, yung babae. Kaya lang paano niya ititira sa bahay ninyo yung babae? Eh, syempre, pagka pabungad pa lang sila sa gate, abay tatapyasan na ninyo siguro yung babae. No, hindi naman siguro matapang yun. So, wala na yun. Kasi dapat conjugal property daw po eh. O minus isa na. Diba? Kailangan pa ninyo maabutang magkapatong. Magpapaabot pang magkapatong yan. Sa hotel naman ginagawa. Pagbubuksan na kayo ni Jancis, pag sinabi nyo, sisilip kayo. Diba? Hindi. Paano natin mahahabol ang magkapatong na yun? Unless nagkaanak. Kaya lang, pag nabuntis na si babae, sa tingin niyo ba, i-acknowledge ni Mr. ninyo yung magiging anak nila? Pakipapangalan sa ibang pangalan. Imbis na kay Juan, kay Pedro na. Diba? Hindi wala na. Tapos test pa. Kaya medyo mahirap pong magsampa ng kaso sa pangangabit pagka lalaki. Kasi lalaki ang gumawa ng batas, maraming butas. Pero makukuha ninyo sila, mga ate, sa psychological naman, no? Kasi sa kaiisip natin na lagi may babae, mas maganda yung babae niya, mas magaling siguro yung babae niya. Diba natuturete yung utak natin? So sa psychological natin yun. Di bali na, kahit hindi mo makasuhan yung babae, kahit yung lalaki na lang. Kasi sa pangangabit, hindi naman nakukulong si babae eh. Discharge lang siya, papaalisin lang siya sa lugar. Kayong mga lalaki ang makukulong. Kala ninyo. Diba? Si babae, si kabit, wala. Kaya nga matatapang sila eh. Malalayasin lang naman sila eh. Unless, makabutan talaga ninyo. Caught in the act. Pwede yun. Makukulong sila saglit. Pero pag naghatol na, aalis si babae, sa lugar na yon, hindi na lalapit. Pero si asawa niyo nandun sa kulungan. Fair po ba yun? Fair. Hindi. Katulad Yes, ng nung nakarang araw po, may lalaki po yung tumawag po si sabi, sinasaksak na po siya ng kutsilyo ng babae. Tapos minsan po, nakikita siya ng Kung ang mahirap kasi, pagka anak mo yung nakatingin, saan ba kampi yung bata? Kasi,
minsan, pag bata yung nagtitestify, tapos below 6 years old, sa batas natin, below 6 years old sa nanay. Gawa, yun ang nakalagay sa batas natin, hindi lang ako po ang nagsabi Eh, sa ngayon, pagka nauna si babae na nagreklamo, talong-talo si lalaki kahit gano'n ang ginagawa. Kaya dapat, pagka sinasaksak talaga siya, nagpapamedical siya, tapos sampahan na niya ng kaso. Pagka sampahan na ng kaso, mag-petition na siya na dapat yung bata nasa kanya. Pwede niya na mag-testify yung bata kung papayag yung court naman, yung family court. Kasi minsan sa bata kasi medyo napaka-delicate. Halimbawa na lang yung napatay sa barangay Albayon, Tambubong na naman, di ba? Yung tinaga. Walang nagtestigo kasi bata ang nakakita kung sino yung pumatay. Kahit pa sumuko yung tao. Nahihirapan yung pamilya nung namatay kasi walang magtitistigo sa kanila. Kasi yung bata ayaw payagan ng nanay. At hindi po namin mapipilit yung bata na magtestigo kung ayaw nga ng magulang. Lahat ng minor natin, testigo man yan o victim yan, kailangan po niya ng magulang. Unless yung magulang ang nanakit sa kanila o yung sasampahan nila ng kaso. Pero pagdating sa mga ganito, witness man sila, kailangan po pumayag yung magulang. Pagka hindi pumayag si magulang, kahit halimbawa, sabihin, kaya yung sinasabi ko nga, pagkabata yung witness ninyo, mas maganda, maghanap pa kayo, baka may mas matanda nasa tamang isip na magtestigo. Kasi ang bata, nagtestigo sa'yo, pero pag dagdag ng edad, nabayaran ng kabila, wala na po kayong testigo. Hindi naman pwedeng pilitin yun. No. Kaya pagka mas maganda ang testigo natin nasa tamang edad. Kaya lang pag no choice talaga at siya lang ang nakakita, siya lang. Papakiusapan yung pamilya, kaya lang yung pamilya ayaw naman. Ayaw madamay sa gulo. Mahirap kasi ngayon, kung panahon natin ngayon, magturo ka lang, baka bukas ikaw na bulagtak. Yan ang iniisip ng pamilya. Napakahirap. Pati sa CCTV po, kaya ang kagandahan sa barangay naman natin lahat, meron. Kaya lang, pagka sinira ng mga loko-loko mga bata, wala bang naninira dito? Mga CICL, Tambubong, nasira lahat ng CCTV noon. Kaya nung nangyari sa amin, walang makuha kasi sinira ng mga CICL yung ng Tambubong, mga CCTV nila. Kasi pagkagaling sa barangay, matik na yan. Pwede mo nang gamitin yan. Kukuha ka lang ng kay Gap. Pipirmahan lang po ninyo na galing sa barangay yung CCTV. Ang problema, pagka ibang tao ang may-ari private, may mga pinipirmahan po. Kailangan pumirma na pwede ko nang ipahiram yung, or pwede po ninyong gamitin as evidence yung aking CCTV. Tapos yung may-ari ng CCTV, isasabihin ni court, pagkapahuli na yung hearing, magtitestify na, oo, yung CCTV na yan, nakuha sa bahay ko, na pinayagan ko sila na gamitin na maging ebidensya. Kaya medyo din sa kanila, abala, lalo pag nagtatrabaho po yung may-ari ng bahay na yon, kailangan po talagang willing siya na pumunta doon. Kasi kung hindi, wala na naman. Pero ito sa mga acts natin, sa 11313 na kaso, hindi na po kailangan ng ebidensya, kwento mo lang, pwede na. Pero sa RA 9262, mga bugbugan, mga psychological, kailangan po ng ebidensya medical-legal, at saka yung psychological evaluation. Pagka kumpleto na yun, ayan, pwede kang magsampa. Pero pag kwento mo lang, hindi na po. Hindi na pwede. Hindi katulad nun na nabugbog na, pwede na. Ngayon, hindi na. Pahirapan na po talaga. At saka, kung titingnan ninyo, mabilis ang baba ng warrant kapag rape. Yung rape case ko, last year, bumaba ngayon, nahuli na. 3 counts. Basta rape ang kaso ng isang tao, mabilis na po siya. Ang pinakamatagal yung mga slight physical injuries, mga ganun, no? Kasi sa court po talaga, inuuna yung mas mataas na kaso. Yun po ipaliwanag natin kasi may isa akong kaso, kakukay lang yan, ang last week ng February, nagpa-follow up na sa akin, ba't wala pa daw patawag. Ako sa kanya, di ba, pinaliwanag ko na ang bababaan muna ng sampina is yung suspect. Tapos, pagka sumagot yung suspect, start na ng hearing. Pero pagka hindi sumagot sa suspect, 3 beses pa rin bababaan. Pagka hindi sumagot, warrant na. Pagka nawarrant at nahuli, doon na mag-i-start ng hearing. Pero ganito pagka ikaw, nakagawa ka ng isang kaso, halimbawa, acts na ginawa mo, pero may kaso kang RA 9165 dati, kahit sabihin natin na-dismiss, o kaya na-serve mo na yung sentence mo,
Pero ayan, nanghawak ka na naman dyan, o nakasuhan ka, acts of lasciviousness. Sa papel mo, may nakalagay doon other cases rather than yung inano mo, yung acts nga na yun. Pagka nakalagay doon, may kaso ka pang pagnanakaw, may kaso kang drugs. Matik na po yan, di ka nabababa ng sabina. Baba agad ng warrant, kuha ka agad. No? Kaya mahirap kung magkaroon ng kaso ngayon. Pagka once na may isa ka lang, tapos malagdagan ng isa, parang wala ka ng karapatan para mag-explain para sa sarili mo. Agad-agad na po, warrant na po ang ibababa sa inyo. No? Yun ang sabihin nyo, kasi may ibang nagtataka, bakit wala naman kami nare-receive ba? Tapos ang sinasisi, barangay, di ba? Bakit hindi mo tinurukan yung bahay ko? O kung hindi mo tinurukan lang yung bahay ko, kaya wala akong na-receive na sabina. Hindi po. Pag may dati na po kayong kaso, hindi na po kayo bababa ng sabina ni court. Agad na po, warrant ang bababa na po. No? So, yun yung mga nakikita namin ngayon. Kaya medyo mabilis. Kasi nga, sabi ko, sa pagsasampa ng kaso ngayon, kailangan kompleto. Yung last year din na sinabi ko sa inyo, nag-start po yun ng August. Lahat ng sinasampa na kaso, kinukutuhan ni Piskal. Pagka mababaw, pinapadagdagan ng ebidensya. Pagka okay na, tinatanggap naman. Kasi yun nga, nakikita natin yung result ngayon, ang bilis ng mga warrant na bumababa sa mga kaso natin last year lang. Pagka ano yung kaso, medyo matataas yung penalty. So, may iba pa bumang tanong? Yung iba dito, ano na eh? Ah, yes po, Nay. Ang ibig niyong sabihin, may kaso siyang cyber. Sarado yung barangay. So, hindi kayo nakapag-blatter. Tapos, nadakip siya, nahuli. Cybercrime, nahuli ng malolos. Ang biktima yung anak po ninyo. Nahuli yung sa ibang... Nabsuelto. Sino po ang gumawa ng case? Hindi po. Yung ginawa po sa anak ninyo, sino pong gumawa ng kaso para sa anak ninyo? Ano pong naging proseso niyo? Tapos, ginawa na po ng kaso? Yun nga po, may naunang nagreklamo. Pero yung sa inyo po yung tinatanong ko, ano pong nangyari sa case po ninyo? Bakit daw po kayo ni-refer sa malolos? Kasi dapat ganito yan. Kung halimbawa, yung sa anak po ninyo, nangyari yun, wala yung barangay kasi holiday, sige wala, sinabi na natin. Pwede naman po kinabukasan pa-blatter po ninyo. Tapos pwede din naman po kayong pumunta sa police station, i-refer po namin kayo sa RACO. Kasi ang RACO po, sa region po, yun po ang nakakagawa ng investigasyon na mas malalim. Makikita nila kung saan yung tao, kanino yung account na yun, tapos i-interrupt po nila. Yun po yun. So, pagka nagawa po nila yun, ang gagawa na po nun, region na po ang gagawa po ng case po ninyo. Pero kailangan po may referral po mula sa amin. Yun po yun. Baka yun po ang sinabi, hindi sa malulos kayo pumunta. Kasi kung tutuusin, hindi po
talagang walang tao, pwede naman po kinabukasan pag-gather po ninyo. O di kaya pumunta kayo ng station, meron po kami tinatawag na IRF doon. Ang IRF po doon po kayo nagsusulat. So may record na po yung nangyayari po sa inyo. Tapos po, pagka nagawa na namin yung IRF ninyo, i-refer na po namin kayo sa RACO kung talagang desidido po kayo na mag-file. Yung cellphone po ng anak ninyo, bali po, ibibigay na po ninyo yun, so surrender po ninyo sa kanila kasi sila po ang mag-trace doon. Tapos pag natapos po ng kaso, pag natapos na, ibabalik po yung cellphone po sa inyo. Pero baka kasi, kaya kayo pinadala ng malolos, yung taga-krame, kasi parang sa scam yan, di ba? May isang tao na scammer po. Kung saan nahuli, opo, halimbawa may scammer nahuli sa Quezon City. Papupuntahin po kayo doon para doon din po kayo magbigay ng statement. Kasi online naman kung online scam, pwede po yun. Pwede din po yun. Malolos po ba, kinuha kayo ng statement? Pero na-dismiss po ba yung case? Opo, ganun po talaga. Matagal po talaga ang proseso. Kasi, alimbawa, sa isang taon, 4 lang po ang paghaharap sa court. Talaga po, saan po? Anong taon po yun? Kung mga taon po ng mga before pandemic, mga ganun, medyo hindi po kasi tayo sa mga psychological evaluation. Tapos na. Ang po kasi natin, ang psychological evaluation, naging importante po siya ng mga taong 2023. Na nagkaroon po tayo na nakahanap tayo ng mga libre. Ang iba po kasi talagang mahal. Pero dati-dati ang psychological, nasa 5,000 ang pinakamura. Lalo kay Dr. Sayo dati, pwede yun. Kaya lang sa ngayon, naging 10 to 15,000. Wala daw silang wala daw. Pero gusto mo pa din po ba na ma-refer siya ngayon? Hindi, baka may effect pa din po. Kasi long term po ang trauma na yan. Kung anong mga naging effect po sa kanya. Kasi yun nga po yung sinasabi namin na napaka-importante po na pagka dumaan yung anak ninyo sa anumang abuse, kailangan po magpa-psychological evaluation. Kasi, halimbawa, ang isang bata naghahasa siya lagi-lagi. Akala niya okay lang yun. Yun yung mga batang mga malalandi. Kasi may mga naging past po sila. Halimbawa, yung sa inyo, pinupos yung katawan. Baka mamaya, parang ang maging effect nun sa bata, okay palang mag-post-post ng katawan. Baka mamaya, maging siya, yung sa natin? Mga court star. Hindi naman sa namang trabaho yun. Kaya depende po kasi sa maging effect sa bata. Pag napapansin ninyo na may something po sa anak ninyo, pwede naman pong i-refer. No? Pagka pupunta ka sa akin, ako na mismo magre-refer sa'yo, direct na lang. Ganun na lang po ang natin. Anong case po yun? So yun po ang nag-case. Opo, yun po yung nag-case na kaso ninyo. Ano na lang po ang nagkikilang kaso ninyo na ngayon? Naging na lang siya, naging na lang. Baka kung na may ebidensya, o di kaya dahil malolos kayo nag-file, hindi po kasi jurisdiction ng malolos ang Bukawi. Yun po din na isang pagka ang pinangyarihan po ng krimen is dito sa atin, Bukawi lang po kayo makapag-file. Pero kung nangyari sa Marilao, kahit taga-Bukawi po kayo, sa Marilao po kayo mag-file. Kasi sa jurisdiction po natin. Yun po ang isa na pinaka-dismiss ng kaso kung hindi naman natin. Yun lang po. Yung mga problema. Sa susunod, wag naman walang susunod naman. Pero yun po, ang dapat natin gawin, pag dito po nangyari yung case, dito po gagawin yan. Pagka sa ibang lugar, doon po talaga tayo. No? Ang marami dadating. Kasi dati-dati yata, hindi, meron pa din kami RACO. Sino ba nakausap niyo? Pero nandyan ako, hindi naman siguro ako nakausap kayo. Mukha niyo ako, baka ako yun. So yun po yun, dapat po dito po, ginawan po kayo ng statement dito and then i-connect po ninyo dun sa nangyari dun sa Malolos. Ganun po dapat ang ginawa.
ano na nga yung Picture. na nilitokin na siyempre, pinagdala ng Edit po. Yun po yung ngayon, nauuso ngayon. Kaya yung mga anak natin, i-check natin yung mga cellphone. Kasi minsan may mga nakaka-chat, akala niya, kaedad niya. O nagpakita ng puwet. Pakita mo yung puwet mo, kasi itim ba ng puwet ko, gaganon. O yung bata naman, papakita niya. O mamaya, pag ganito yung kulay ng ano ng dede ko, o pipicturean din naman niya. Kung compare ba? Yan po nangyari sa kanila. Yun, pinipicturean hanggang sa gagamitin pang blackmail sa bata. Minsan pa, ang nangyayari, mga kuya, mag-ingat kayo. May magbibideo call sa inyo, nakahubad-hubad na babae, sumasayaw. Sama ka sa akin, okay, nag-init ka din, naghubad ka din, o ganun ka sa harap niya, nagmariyang palad ka sa harap niya. Di mo alam sa kabila, binibidyohan ka pala. O, kinabukasan. O, magpadala ka sa akin ng 6,000. Pag di ka nagpadala sa akin ng 6,000, ikakalat ko yung video mo na nagsasayaw na hubot-hubad. Abay, huwag na ninyong bigyan. Kasi pag binibigyan nyo lang binibigyan, tuloy-tuloy yun, magsumbong na po kayo. Sabihin, o pinakamagandang gawin ninyo, i-block ninyo siya, magpalit ng SIM, magpalit ng account sa Facebook, tanggalin na ninyo, magpalit ng email. No? Tsaka huwag kasi kayong hubo ng hubo pag may ganun. Dapat galingan ninyo kayong mag-video. No? Kasi minsan ano ka, ang batang-bata no? O, tayong-tayo. O, kayo naman, ayan, pinatulan nyo. Ayan, kayo tuloy ang kabiktima. O, saan na ang punta? Wala na. Di po ba? Yun po yung mga ginagawa nila ngayon sa mga bata, kaya nauutong nila yung mga bata. May isang estudyante dito, binenta yung bike, dahil nga, yun, nagbubad. Yung mga teenager po kasi natin, di ba, nagubuyin sa mga ganun. Siyempre, mga lalaki, alam naman natin yan. O may libre, o nagbubuhubo din, yun. Pagka hindi ka nabigay ng 3,000, kada buwan pa yun ha, parang may binibigyan siya ng sustento. Ikakalat daw yung video. Nung una, binigyan talaga niya. Bininta nga po yung bike. Nagtaka yung nanay, bakit ba binibenta mo yung mga gamit mo? Hindi pati yung ginagamit sa pang-gaming. Binenta. Kasi pala, natatakot siya na lalaki pa yun ha. Kaya sabi nila, bakit ka matatakot? Lalaki ka naman. Pwede mo namang sabihin na edit lang yung video mo. At saka yun na, pinakamaganda, i-block po ninyo, i-delete ninyo. Huwag kayong papayag na gamitin as yun sa inyo para makahut-hut ng pera. Mag-ingat kayo mga kuya sa mga sinasamahan nyo, yung mga babae ha. Mga one night stand dyan, sabihin niya, nabuntis siya. Di ba dati ganun ang yan ang pangboyo sa inyo, kaya sabi nga ninyo, napikot kayo. Kasi sumama kayo, ang ganda-ganda, yun pala binuntis ng iba, o kaya buntis na, tsaka ninyo naggalaw, pangalawa lang pala kayo doon. O, yun. Parang ganun din po, parang ganun din po yung nangyayari sa mga kabataan natin. Ang pagkakaiba nga lang po, online talaga siya. Online ginagawa, kaya napakabilis. Tapos Gcash, yung Gcash pa parang napapadalhan, hindi pa registered. Kaya nakakatakos po sila. Mahirap pong mag-trace talaga pagka-online ang transaction ng illegal. Mahirap. Talagang it takes time na mahuli po yung tao. Kailangan tuloy-tuloy lang na hindi magpapahalata. Kaya lang yung tagastos pa kayo ng malaki doon. Eh paano kung taga Mindanao yung gumawa nun sa inyo? Di wala na po. So yun po, check na lang po yung mga ng mga Junakis natin. May iba pa po bang tanong maliban kay ate? May mga tanong pa po kayo na hindi pa po natin na-discuss. Po? Ay, sige. May mga, yun po yung mga napapanahon kasi mga online sexual abuse, mga sisaem. Tsaka yung SIM po ha, bawal tayong magbenta ng registered SIM. Yun po yung isang nahuli na CICL natin sa Lulunggoy. Kaya nga sa tingin ko, yung di ba yung Gcash, may registered Gcash na binibenta online, hindi po pwede yun, bawal po yun, may kaso din po yun. Pati yung mga TikTok na verified, di ba may mga nagbebenta din po ng gano'n, bawal din po yun kasi di ba kailangan talagang account mo. Yun po yun, yun ang mahirap, huwag na kayong bumili, huwag na kayong tumangkilik. Ang bilis naman mag-register ng SIM ngayon, di ba? Kasi yung mga SIM ninyo, sige, registered yan. Eh, ang laki ng pera nyo sa bangko, nag-online banking kayo. Lahat ng pera nyo sa bangko, masisimot talaga. Wala na.
Kaya huwag na po kayong gumamit ng mga registered kasi. Mas maganda pa, ninyo sa nakakaalam. May mga bata naman po tayo nakilala eh. Doon na lang po kayo mag-register. Mahirap po yun, lalo na yung police scam ang ginagawa sa atin. Pati nga yung sa Gcash eh. Ang dami, i-scan mo lang, yun na yun. Ang hirap. So meron pa po ba? Wala na. Kasi magsusupa ba tayo, magpapalit pa kayo ng violet. O, 434 na. So yan, pagka may mga naisip-isip kayo naman, pwede naman po ninyo kaming tanongin. No? May mga number naman po kayo kay ate eh. Pwede naman po ninyo po ate. Saka tahimik naman po dito, yun na lang. Pag ibang lugar kasi. Mga dayo. May dayo. Ay, bumbukan yan na yung isang pasko, maliwara. Sa apartment, na nagbatuhan, hindi ba dito yun? Ang nagreklamo, yung mas matapang pa, yung nagsimula ng away. Diba? Sikat po kasi 24/7. Nag-iikot. Oo, ang hirap Kasi kasi, Yung mag-asawa ko. Yung mag-asawa ko. So yun po ha, pagka may tanong po ha. So okay na po. Wala na. So yun lang naman po yun. Salamat po sa inyo ulit. Maraming salamat. Happy New Year sa ating mga babae. Mga kuya, huwag na maglalabangin daw at paghuhugasin ng pinggan yung mga asawa ng ngayon. Dapat isang buwan, kayo na po maghugas ng pinggan. Ang sarap yung bulak. Sabi ko ba, hindi isang buwan yun. Bulak, ma'am. Isang buwan na, dapat kayo ang gumagalaw ha. Bakit mo yung bulak? Tama ka, alam mo yung misis ngayon, pagbigyan nyo ha. Meron ako, ma'am. Ha? Meron ako. Meron ka. Pati kayo kasama sa pagsusuba. Yung mga tanong. Yay! Kasama yung mga tanong pala, magsuba. Patience ko yun. Oo. Pwede. Away ng magkapit-bahay na babae, doon sa Bausi. Away ng kung ano-ano lang dyan, basta may babae, Bausi agad. Hindi po. Tapos, pagka lalaki, kayo ang niloko ng babae, nanlalaki si babae, hindi po sa Bausi yun. Sa regular blatter po yun. Wala po kami pakialam kahit lukuhin kayo. Hindi, joke lang po. Opo, pagka niloko po kayo ng babae, ng mga asawa nyo, jowa nyo, hindi po sa amin yun. No? Pag nangangabit si asawa, legal wife po ha. Pag nangangabit si asawa, sa regular blatter po. Ang haharap po sa inyo sa estasyon, si Chief Cabo, si Chief Ramos, si Chief Kim. Sila po ang aasikaso sa inyo. Pero pag yung mga babae ang niloko nyo, sa akin kayo pumunta ha. Ilalaban natin yan. No? Pero yung pagsasampa ng kaso, uulitin ko ulit sa pangangabit. Kailangan po ang lalaki itinira niya sa bahay ninyo, yung babae. Kaya lang paano niya ititira sa bahay ninyo yung babae? Eh ba syempre, pagka pabungad pa lang sila sa gate, abay tatapyasan na ninyo siguro yung babae. No, hindi naman siguro matapang yun. So, wala na yun. Kasi dapat conjugal property daw po eh. O minus isa na. Diba? Kailangan pa ninyo maabutang magkapatong. Magpapaabot pang magkapatong yan. Sa hotel naman ginagawa. O, pag bubuksan na kayo ni Jancis, pag sinabi nyo, sisilip kayo. Diba? Hindi. O, paano natin mahahabol ang magkapatong na yun? Unless nagkaanak. Kaya lang, pagka nabuntis na si babae, sa tingin niyo ba, i-acknowledge ni Mr. ninyo yung magiging anak nila? Pakipapangalan sa ibang pangalan. Imbis na kay Juan, kay Pedro na. Diba? Hindi wala na. Tapos DNA test pa. Kaya medyo mahirap pong magsampa ng kaso sa pangangabit pagka lalaki. Kasi lalaki ang gumawa ng batas, maraming butas. Pero makukuha ninyo sila, mga ate, sa psychological naman, no? Kasi sa kaiisip natin na lagi may babae, mas maganda yung babae niya, mas magaling siguro yung babae niya. Diba natuturete yung utak natin? So sa psychological natin yun. Di bali na, kahit hindi mo na makasuhan yung babae, kahit yung lalaki na lang. Kasi sa pangangabit, hindi naman nakukulong si babae eh. Discharge lang siya, papaalisin lang siya sa lugar. Kayong mga lalaki ang makukulong. Alam niyo. Diba? Si babae, si kabit, wala. Kaya nga matatapang sila eh.
Palalayasin lang naman sila eh. Unless maabutan talaga ninyo. Caught in the act. Pwede yun. Makukulong sila saglit. Pero pag naghatol na, aalis si babae, sa lugar na yun, hindi na lalapit. Pero si asawa nyo nandun sa kulungan. Fair po ba yun? Fair. Hindi. Katulad Yes, nung nung nakaraang araw po, may lalaki po pumunta. Yung tumawag-tawag siya. Sabi, sinasaksak na po siya ng kutsilyo ng babae. Tapos minsan po, nakikita siya ng anak nila. Eh, kung titis, ang mahirap kasi, pagka anak mo yung nakatingin, saan ba kampi yung bata? Kasi, minsan, pagka bata yung nagtitestify, tapos below 6 years old, sa batas natin, below 6 years old sa nanay. Gawa, yun ang nakalagay sa batas natin, hindi lang ako po ang magsabi Eh, sa ngayon, pagka nauna si babae na nagreklamo, talong-talo si lalaki kahit gano'n ang ginagawa. Kaya dapat, pagka sinasaksak talaga siya, nagpapamedical siya, tapos sampahan na niya ng kaso. Pagka sampahan na ng kaso, mag-petition na siya na dapat yung bata nasa kanya. Pwede niya na mag-testify yung bata kung papayag yung court naman, yung family court. Kasi minsan sa bata kasi medyo napaka-delicate. Halimbawa na lang yung napatay sa barangay Albayon, Tambubong na naman, di ba? Yung tinaga. Walang nagtestigo kasi bata ang nakakita kung sino yung pumatay. Kahit pa sumuko yung tao. Nahihirapan yung pamilya nung namatay kasi walang magtitistigo sa kanila. Kasi yung bata ayaw payagan ng nanay. At hindi po namin mapipilit yung bata na magtestigo kung ayaw nga ng magulang. Lahat ng minor natin, testigo man yan o victim yan, kailangan po niya ng magulang. Unless yung magulang ang nanakit sa kanila o yung sasampahan nila ng kaso. Pero pagdating sa mga ganito, witness man sila, kailangan po pumayag yung magulang. Pagka hindi pumayag si magulang, kahit halimbawa, sabihin, kaya yung sinasabi ko nga, pagkabata yung witness ninyo, mas maganda, maghanap pa kayo, baka may mas matanda nasa tamang isip na magtestigo. Kasi ang bata nagtestigo sa'yo, pero pag dagdag ng edad, nabayaran ng kabila, wala na po kayong testigo. Hindi naman pwedeng pilitin yun. Kaya pagka mas maganda ang testigo natin nasa tamang edad. Kaya lang pag no choice talaga at siya lang ang nakakita, siya lang. Papakiusapan yung pamilya, kaya lang yung pamilya ayaw naman. Ayaw madamay sa gulo. Mahirap kasi ngayon, kung panahon natin ngayon, magturo ka lang, baka bukas ikaw na bulagtak, yung ang iniisip ng pamilya. Napakahirap. Pati sa CCTV po, kaya ang kagandahan sa barangay naman natin lahat meron. Kaya lang, pag sinira ng mga loko-loko mga bata, wala bang naninira dito? Mga CICL, Tambubong, nasira lahat ng CCTV noon. Kaya nung nangyari sa amin, walang makuha kasi sinira ng mga CICL yung ng Tambubong, mga CCTV nila. Kasi pagkagaling sa barangay, matik na yan. Pwede mo nang gamitin yan. Kukuha ka lang ng kay Kap. Pipirmahan lang po ninyo na galing sa barangay yung CCTV. Ang problema pagka ibang tao ang may-ari private, may mga pinipirmahan po. Kailangan pumirma na pwede ko na ipahiram yung, or pwede po ninyong gamitin as evidence yung aking. Malalaki ba nakuha? Yan kayo po first time ba? Hindi. Kaya pala si Ma'am. Kasi Ma'am ang first time, virgin na virgin. Nasasaktan? Masakit na masakit ba?